Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Abot langit ang tuwa ng isang photographer nang nooy nagbabakasyon sa Batangas. Nasilayan kasi niya mula roon ang isang bulalakaw na once in a lifetime lang kung magpakita. Sa lahat ng litratong nakuna ng photographer na si Winfred, isa raw to sa pinaka-espesyal. Sa litrato kasi na nakuhanan niya nung pinagdiwang ang 40th birthday ng nobya sa Calatagan, Batangas, masisilayan ang isang napakailap na comet o bulalakaw na once in a lifetime lang daw kung magpakita. Ang Comet C2023-A3 o Tsuchinshan Atlas. Kaya nang namataan ito, si Winfred wala raw sinayang na pagkakataon. I would always research the best times to take it. I have several apps in my cell phone to know where I should point my camera. I had to wait for the sun to really set para wala masyadong light pollution. Kaya abot langit ang kanyang tuwa nang mapitikan niya ito. I guess blessed is the best word to describe it. To be able to capture an event like this that you know that won't happen 80,000 lifetimes is amazing. Kuya Kim, bakit merong tila buntot ang mga bulalakaw? Kuya Kim, ano na? Kapag nakakakita tayo ng mga comet, madalas meron silang maliliwanag na buntot o tail. Nagkakaroon sila nito kapag sila'y papalapit sa kung tawagin ay perihelion o yung lugar sa kanilang orbit na pinakamalapit sa araw. Yan ay kapag nag-a-approach sa sun, ang tendency ng mga ice particles na yan ay natatransform into gas. And so, nagpo-form siya into tail. Dalawa ang nangyayari dyan. Yung solar radiation ay nagbibigay ng magandang buntot, pero pang ion tail, solar wind naman ang nagbibigay ng pangalawang buntot ng kometa. Ang pagpapakita naman ng Comet C2023-A3 sa buwang ito sa iba't ibang bansa, gaya ng Russia, North Macedonia, at dito sa Pilipinas, ang unang beses na masilayan to sa ating planeta. Ayon sa NASA, ang bulalakaw na to na nadiskubre nito lang nakaraang taon, posibleng huli na mataan sa Earth 80,000 years na nakakaraan at parang hindi na masisilayan sa ating solar system kailanman. Sa solar system kasi, tatlo ang demarcation line dyan. Ang pangatlong demarcation line ay ang tinatawag na Oort cloud. Nahandyan ang mga kometa. May kanya-kanya kasi na layo ang mga iyan. May kanya-kanyang period ba ng pagbalik sa atin. And so may mga matatagal, may mga long period, may mga short period kami. Nakakamangha talaga makakita ng bulalakaw. Kaya marami sa atin hiling makakita ng meteor, meteorite. Ay, comet pala. Pero teka, ano nga ba ang kanilang pagkakaiba? Ang comet ay maliliit na icy dirt ball na umiikot sa palibot ng araw. Ang meteor naman ay space rock o meteoroid na pumasok sa atmosphere ng Earth. Ang meteor tinatawag ding shooting star dahil sa streak ng liwanag na masisilayan habang pabagsak ito sa Earth. Kapag bumagsak naman sa lupa ang meteoroid, tinatawag na itong meteorite. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet, mag-post o mag-comment lang gamit ang hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nagluluksa ang music industry at directioners all around the globe sa pagpanaw ni One Direction member Liam Payne. May report si Aubrey Carampel. Morning, everybody. Ito ang huling video na in-upload sa Snapchat ng British singer at One Direction member na si Liam Payne. Kuha ito sa Argentina pero walang binanggit ang singer kung kailan ito kinunan. In-upload na ito ilang oras bago lumabas ang balita ng pagpanaw ni Liam. Ayon sa mga pulis at emergency responders, nahulog si Payne mula sa balkonahe ng kanyang third-floor hotel room sa Buenos Aires, Argentina. Bago nito, nireport ng hotel na may hindi tinukoy na lalaking agresibo na maaaring nasa influence nila ng drugs o alcohol. Pagdating ng mga otoridad, iniulat ng hotel manager na may lalaking nahulog mula sa balkonahe at natagpo ang patay si Liam sa patio ng hotel. Ayon sa pulisya, nagdamo si Liam ng serious injuries at hindi na siya na-resuscitate at na-revive. Ayon sa Buenos Aires Security Ministry, hindi pa malinaw kung aksidente ang pagkakahulog. Nagtipon at nagsagawa ang fans ng vigil sa labas ng hotel kung saan natagpuang wala ng buhay si Liam, edad 31. Na-discover si Liam sa British reality singing competition na X Factor noong 2010, kung saan nabuo ang grupong One Direction, kasama sina Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan at Louis Tomlinson, ang isa sa mga itinuturing na successful boy band worldwide. Kabilang sa mga sikat na kanta ng One Direction ang What Makes You Beautiful, Story of My Life at Best Song Ever.
Nang mag-hiatus ang grupo, nagsimula ang solo career ni Liam at kabilang sa mga inilabas niyang kanta, ang Strip That Down at Teardrops. Ilang araw bago nasawi, nanood si Liam ng concert ni Niall sa Argentina kasama ang girlfriend. Pero happy raw si Liam na napanood niya ng live si Niall at nag-post pa siya sa Snapchat ng selfie ng kanilang reunion. Good luck, Mr. Horan. Have a beautiful time out there. I'm very proud of you. Sa isang pahayag, sinabi ng X Factor na nag-iwan si Liam ng lasting legacy sa music industry at fans sa buong mundo. Nakiramay din ang celebrity sa pagpanaw ni Liam, kabilang si American singer-songwriter Charlie Puth na in shock daw sa balitang pagpanaw ng kaibigan na naging mabait daw sa kanya. Sa takbo ng karera ni Liam, mula nang maging miyembro ng One Direction, maging habang ine-enjoy ang solo career, naging open si Liam sa kanyang struggles sa mental health at alcohol para raw makakope sa pressures of fame. Fame can mean a few things, and like I often think that people hold like a certain It's the word light to celebrity. Noong nakaraang taon, nag-post si Liam ng video kung saan sinabi niyang hindi na siya umiinom ng alak at nagpasalamat sa mga taga-suporta. That's why I'm kind of back here today to show that I do think differently now, and I'll see you soon. Naulila ni Liam ang anak nila ng singer na si Cheryl Cole na naging judge sa sinalihan niyang reality competition. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Umabot na sa 500 Pilipino ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas matapos maipit sa gulo sa Lebanon. Mula po sa NAIA, Nakatutok Live, si Rafi Tima. Rafi. Emil, pasado alas 5 ngayong hapon lumapag ang Kuwaiti Airlines lula ng 47 Pilipino na mula sa Lebanon. Nasa maayos naman daw na kalagayan ng mga repatriates na ang ilan ay galing sa Southern Lebanon na siyang target ngayon ng pag-atake ng Israel. Masayang lumapag sa NAIA ang mga Pilipinong ito na ligtas na nakalabas ng Lebanon at ngayon nasa bansa na. Kabilang sa mga dumating na OFW ang 2 bata. I must say is the biggest batch, no? Since we started, mula nung pinag-utos ng ating Pangulo, since day 1 na pumutok ang hidwaan at sigalot between Hezbollah and the Israeli Defense Forces in October 2023. Nasa maayos na kalagayan naman daw ang mga OFW maliban sa trauma na kanilang naranasan. Kaya bukod sa kabuuang 150,000 pesos mula sa iba't ibang ahensya, livelihood at skills training, may psychosocial intervention din para sa mga mangangailangan nito. I'm very lucky to see that all 47 are in good physical condition. They will still undergo physical examination and a psychological first aid for the crisis that they went through, no? So, andyan dyan yung ating mga experts in mental health. Sa kabuuan, 525 na ang mga Pilipino nakabalik mula sa Lebanon, kasama ang 30 dependents. May mga inaasahan pa raw sa mga susunod na araw, kabilang ang 200 pinoproseso ng mga Lebanese authorities ang kanilang mga papeles. Marami kasing OFW sa Lebanon, iligal ang paninirahan sa naturang bansa, kaya marami rin ang nag-aalangang umuwi. 364 have set flights, tickets. So they're braced to come home in different flights. Sa ngayon, nananatili pa ring voluntary ang evacuation dahil hindi pa itinataas ng DFA sa Alert Level 4 ang Level 3 status ng Lebanon. Gagawin daw ito pag naging mas malawak na ang gulo. At dahil mas magiging mahirap na ang paglabas ng Lebanon oras na gawing mandatory ang evacuation, nakikiusap na ang DFA. Hindi ako magbobola sa inyo. Hindi namin mapapangako that masasagip namin lahat kayo 100% kung may full gera. Kaya nga gera. Kaya ba ngayon, may aeroplano pa, hindi kita. Please, take advantage. Ayon sa isang OFW na pumayag makausap ng media, bagamat marami na siyang naranasang gulo sa Lebanon, pinakamatindi raw ito nangyayari ngayon dahil malapit na ang bombahan sa kanilang tinitirahan, kaya nagdesisyon na siyang umuwi. Pansamantalang mananatili sa mga hotel ang mga repatriates na walang sundong kamag-anak. At email ayon sa DMW ay pinag-aaralan nilang itaas yung pinansyal na tulong para sa mga OFW na galing sa mga conflict zones tulad ng Lebanon para maengganyo silang umuwi sa halip na magtiis sa giyera at umuwi na lang sa bansa. Yan ang latest mula dito sa NAIA. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Kabilang ang isang ambulansya sa mga natiketa ng MMDA matapos dumaan sa EDSA busway kanina. May sakay pang pasyente ang naturang ambulansya. Pero nang kausapin ng mga otoridad ang driver nito, wala itong naipakitang travel ticket at ORCR.
Depensa ng driver na papunta raw ng Mandaluyong, hindi niya naasikaso ang travel ticket. Natiketan din ang ilang motoristang nagmamaneho ng mga sasakyang paso na ang rehistro. Nagbigay ng serbisyo para sa mga alagang hayop ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa, kabilang ang libreng kapon at bakuna kontra rabies. Nakatutok si Dano Tingkungko. Tulad ng anak o ng sarili, ang mga alaga nating hayop kailangan din ng kalinga. Isa sa mga programang hatid ng 85th founding anniversary ng Quezon City ang libreng pagbabakuna kontra rabies, pagpapakapon at pagpapalagay ng microchip sa mga alagang hayop. Dagsa ang fur parents sa Quezon Memorial Circle tulad ng magkaibigang sina Sheila at Christine na dinala ang kanilang 1-year-old aspen na si Atlas para ipakapon. Kasi pag inhit po siya, naghanap po siya ng babae na aso. Parang gusto niya pong lumabas. Free lang po siya. Tapos po, sa ano lang po kasi kami, student lang din po kami. Si Esteban naman, dinala ang kanyang 9-year-old na alagang si Chloe para ipakonsulta. First time daw niyang ipakonsulta ang alaga na ngayon lang daw hindi naging maganda ang pakiramdam. Deworming lang tsaka yung consultation papacheck ko lang kasi medyo humina kumain Personally, hindi ko talaga siya dinadala sa mga napagagastusan ko. So, itong klase ng mga projects, very helpful kasi nadadagdagan yung initiative ng mga owners to take good care, better care of their pets. This is our goal to bridge the gap. We do understand and we do recognize not everyone can afford to get the necessary veterinary care. Bukod sa paghahandog ng libreng healthcare sa mga alaga, pangunahing layunin ding mabakunahan lahat sa rabies, ang lahat ng alagang hindi pa nababakunahan, lalo na yung mga alagang inampon nung panahon ng lockdown. We have a timeline to eliminate rabies or the death by humans due to rabies by 2030. So puspusan po yung efforts natin na gawin na rabies-free ang city natin to make our space safer, the city safe. A lot of our yung cases natin ng rabies right now are from pets na hindi bakunado, and this is simply because one is wala daw silang time. Hindi po yan dahilan na hindi tayo magpabakuna. Bukod sa QC, nagsagawa rin ng libreng programa sa iba pang lugar sa Metro Manila at probinsya. Gaya sa Iloilo kung saan isinama sa pafanra ng mga aso ang libreng bakunahan kontra rabies. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Kwento ng pagmamahal sa pamilya at kapwa ang bagong offering ng Kapuso Network sa GMA Afternoon Prime. Yan ang Forever Young, nagagampanan ni award-winning child actor Ewan Micael na ibinahagi ang kanyang pangarap sa murang edad. At kasama rin sa series si Starstruck alumna Nadine Samonte na forever grateful daw sa kanyang comeback project. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Matapos ang halos isang dekada ng pagpapahinga sa showbiz, nagbabalik si Starstruck Batch 1 Avenger Nadine Samonte. Kasama niya si Kapuso Child Wonder Ewan Micael sa Afternoon Prime series na Forever Young at mapapanood na ito simula sa Lunes. Sa kanilang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews, ikinwento ni Nadine na bago magbalik showbiz, naging laman siya ng ilang social media post matapos ang GMA Gala noong July. Matapos daw ang isang system glitch, nawala ang pangalan niya sa listahan. Naibaon na raw ito ni Nadine dahil maayos naman ang kinahinatnan ng mga bagay. Nag-reach out kay Nadine ang Sparkle GMA Artist Center para din tiyakin na hindi maulit ang insidente. Hindi ka naman nagtampo or anything after that? Actually, no. Kasi in the first place, they invited me. So, wala sa akin talaga. Sa akin, kausap ko yung mom ko, sabi ng mom ko, just let it be. Maging positive ka pa rin tao. I'm so happy kasi kung hindi din dahil doon, sa news na yon, hindi rin naman magiging maingay yung pangalan ko eh. Diba? So parang, okay, naisip ko rin, kaya nga sabi ko, there's always a reason for everything talaga. And I'm very happy with my Sparkle family. I'm so happy with them. And also with GMA. Nagkaroon ba siya ng regrets nang pansamantalang iwan ang kanyang first love na acting? Sana I did more. But, there's always a but. But,
I'm very proud of where you are now. Siyempre may mga regrets na sana ganyan. Pero kasi pag nangyari yun, hindi magiging ganito ngayon. Bibong-bibo naman si Yuen sa interview. At 11 years old, buo ang pangarap niya. Pangarap po talaga maging artista. International artist po. Sino pangarap mo makatrabaho? Jackie Chan. Bakit? Tsaka si Tarak. Galing-galing ng mga stunts niya. Wala siyang double. Sabi mo gusto mong pumunta ng ibang bansa. Anong bansa gusto mong puntahan? Una, Japan. Japan? Bakit Japan? Sabi nila, isa daw yun sa pinakamagandang lugar sa buong mundo. At madaming futuristic stuff. Meron nga daw banyo na see-through, tapos kapag nilak mo, naging lang siya, yung kulay ng pader. Ikinwento rin ng dalawa ang mga nagbibigay saya sa kanila. Pamilya para kay Nadine at latest gadgets para kay Yuen. Pag magkakasama kami and we just go out, like go sa malls or we go out of the country to Sana to all. enjoy sana all. Ako Halika wala na, pang ampunin na lang passport kita, halika na. So po itry Kasi ano po kasi, isa itong fact. Kapag po paulit-ulit po ang parang ginagawa natin, parang nagiging faster. Para sa atin parang ang dali lang ng buhay. Kaya kapag may ginawa po tayong bago, para po sa atin parang ang tagal Brings pa lang excitement ito. to your life, no? Yes po, yes. Paano mo naiisip yan? Research lang po yan. Pag iniisip mo yung sarili mo na 25 years old ka na, may message ka ba doon sa 25-year-old self mo? Sana, bro, o ikaw na future ko, huwag kang magiging masama ugali. Sana yumaman ka. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 69 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.